So yung mga Kasiwa Nation, meron tayong XADV 750 dito at modify natin to. Ayan o. 2021, 2022 XADV. Ang problema po nung may-ari dito, masyado raw pong mataas para sa kanya. And fortunately, dito sa 01 Moto, meron tayong lowering link para sa ADV 750. At syempre, papayag ba tayo na hindi to mapu-full system. So, papalitan natin tong stock muffler na to. Ayan o. Palitan natin yan. Masyado kasing tahimik. Kasi mga Kasiwa Nation, ang XADV 750 po ay 2-cylinder. So tunog R3 po to, tunog Ninja 400. So sayang naman kung di natin mapapalabas yung tunog na yun. Kaya papalitan natin yan. At tatanggalin natin to para maging lowered. So tingnan nyo kung paano natin gagawin to. Hey, back on deck on my fly. Really on my. Pay some respect to my mindset. Head blowing smoke, catch a contact. Really mad they can't stop us. Back on the scene, young conscious. Always been me, I'm poppin'. I ain't really here for the gossip, nah. Blah blah blah, try to play me, but you tried it. Way too wavy, gotta ride it. So yung mga Kasiwa Nation, nakita nyo yung lowering link na nilalagay natin. So ito po yung stock. Ito po yung aftermarket. So mas mahaba po yan. Bakit po mas mahaba? Kasi po ang XADV 750, pag yung suspension link niya mas inusog mo, mas bumababa. Baliktad po siya. Yung iba ko po kasi pag nilapit, tsaka naglo-lower. Si XADV po, dapat mas ilayo siya. So ito po ay bitin, papalitan po natin ng mas mahaba with 3 adjustment modes. Depende na po kung gaano pa nyo gustong kababa. Pero itetest natin isa-isa bawat butas para makita natin kung ano yung resulta talaga. Let's go! Be hating, do better. Dropping them ashes, done burn me a hole in my sweater. I'm stingy, I'm holding this cheddar. Holding this cheese, living more better. Smoking these doobies with Xavier. We keep the gravy, yeah, we too groovy. We keep it unruly, know it's yours truly. So yung mga Kasiwa Nation, na-lowered na natin siya. Tignan nyo yung pa ako, abot ko na. Ganina, hindi ko abot yan. Nakaganyan yan kaganina eh. At nakatingala. Ngayon, nakaganyan na. Medyo abot-abot na natin siya. I-adjust natin siya sa first level kasi yung maximum level niya, masyadong mababa. Pag nag-angkas, uuntog na eh. Hindi na maganda. So, ito yung first level. Safe din siya sa side stand. Wala akong problema. Safe na safe sa side stand. Kasi yung maximum level niya, third level niya, sobrang tuwid na ng motor. Pag sinide stand, delikado na. So, I think ito na yung setup or height na iiwan natin para kay XADV. Nandito na yung XADV natin. So, tapos na yung side stand niya, tapos na yung lowering link, na test drive na namin, walang problema, hindi nagwabol ang manibela. So ngayon, kakabitan na siya ng full system, papalitan na yan. So, ang gagawa natin ay si ever-loving Gerald, okay ka naman dyan. So siya ang gagawa niyan, papalitan natin yan. In 3, 2, 1... mga Kasiwa Nation, meron tayong XADV 750 2021. So alangan namang hindi natin to aralin kahit konti, 'di ba? Dahil minsan lang to dumaan sa atin. So XADV 2021. So keyless po siya, guys. So ito po 'yon, keyless. So kung magtataka kayo, ito po yung spare key. Tapos ito po yung pinaka-alarm niya. Kaya push button na lang siya rito. Yeah.
Yan, nag-load na siya. Parang PlayStation 4. Wow! So, hindi natin pag-usapan yan dahil komplikado yan. Pero ito, didiscuss ko sa inyo. So, kung paano siya patayin. Ito naman siya kung paano patayin. Bye! Tapos, kung bubuksan, ito ulit. Yan. So, tapos, nakita nyo siya, yung scooter na manual na sinasabi natin, semi-manual. So, may neutral siya. Para makapag-drive ka, kasi kahit anong gawin mong rev, pag naka-neutral ka, siya andar. So, press start the engine. So, put it in drive. Ito yung drive, ito yung neutral. So, drive. Sa first gear na tayo. So, yan, sa first gear tayo. Ngayon, kahit anong gawin nating rev dyan, iikot na yung gulong yan. So, naka-neutral siya ngayon guys pag start mo. So, para mapandar mo yan, kasi kahit anong gawin mong rev, gaganon lang yan. Hindi ikot yung gulong. So, put it in drive. Punta sa primera. Pag rev ko, iikot na yung gulong. Yan. So, put it in neutral ulit. Kailangan mo na lang patay yung makina. So, hindi po siya katulad na pag pinindot mo dito, babalik agad. Tapos kung gusto mong magbago yung cambio mo, dahil paddle shift nga ito, meron siya ritong plus. Yan, nandito sa kabila. And then ito po yung bawas. Yan. So, hindi po siya magkakambyo ngayon dahil hindi po tayo maandak. Pero sa may mga kotse po dyan, it works like a paddle shift. So, alam nyo na po yan. Sa may mga nakakotse. Cambio up, cambio down. So, yan. Pero hindi siya mangyayari ngayon dahil nakano tayo. Primera. Tapos, meron din siyang handbrake dahil ang scooter na to ay masyadong mabigat. So, kailangan mo ng handbrake para dito. Ito naman yung handbrake niya. Yan. So, ito yung handbrake niya. So, para mag-stop, full stop yung gulong. Tapos, pwede mo siya ilagay sa neutral. So, nadedetect siya. So, pansinin nyo. Drive. Ayaw ko niya mag-neutral. Ayaw niya mag-neutral. Pero kailangan mong lagay sa ganito. Pakatalino, di ba? Neutral. Diba? Ang galing guys, no? Pakatalino. So, ito po yung passing light. Medyo nakapagtaka. Down. Ayan. Up. Tapos, up mo siya para mag-stick up. Ayan. Down. Up. So, ayan. Tapos, ito naman guys, medyo parang may controller dito. So, dito po yan. Nagbabago yung display niya. Yung HUD display. So, 4 po yung HUD display. At na-encounter ko na rin to sa Tracer 900 na lahat ng display na yan, nang ma-modify yan. So, huwag na natin pag-usapan at malaki-laking usapin yan. Pero napapalitan lahat yan. Same sa Tracer 900. So, tapos, yung mode. So, ito yung mga power modes. Ayan. So, meron tayong standard, grain, gravel, saka ito yung custom, depende sa user, at merong sport. So, hindi ko na rin madidiscuss yung pinagkaiba ng mga power modes, pero at least may idea kayo. Ano yung available sa kanya? Ganun karami yung power modes yan, 4. Diba? May custom pa, depende sa'yo. Tapos, syempre, ang scooter, merong box yan. At ang bukasan ng gasolina. Ito po yung gasolina niya, at ang bukasan, ito po, fuel. Yes, automatic. At ito naman po sa upuan. Pag umangat, ito naman siya. Diba? So, hindi siya nagpo-full open, pero hindi siya katulad ng Aerox NMAX na pag inangat mo, biglang malalaglag, magpe-free fall. So, ito medyo may ano siya, may spring. And sa tingin ko mukhang kasya ang isang half face helmet at malalim. Hindi siya malapad pero malalim. Dahil nga yung design ng motor na to ay pailalim din naman. So, it makes sense na pailalim yan. So, ayan, sarado natin yan. What else? So, everything is LED. LED sa harapan. LED sa signal light katulad ng CB650. Ayan. Pati sa likod, LED na rin yan guys. So, very modern yung design po nitong XADV 2021. So, ito yung pinakagusto ko sa kanya. Katulad ng ADV 150. Tatakin mo lang. Pipihit mo. Yun. Ang taas. So, ang laki po ng tinaas. Para ma-lock in place. Yan lang. So, ganun kalaki yung tinaas. Diba? So, pag talaga mag-a-adventure ka, well protected ka dito sa ganyang kataas. Walang wind drag na mangyayari sa'yo. At isa pang features nito na nagustuhan ko, existing naman to sa ADV 150, yung pang-angkasan niya. Ang pogi, nakatupi. Diba?
Tapos, syempre, hindi naman mawawala. Ito yung full system niya. Yung billing. F1, plug and play na po yan. Full system na yan, guys. Yan. Tapos, since nilowered natin to, ito yung lowering link niya. Yan. Since nilowering link natin yan, yung side stand, nagka-problema, humaba. So, binawasan din natin tong side stand na to. At syempre, kung bumaba ang likod, diba, dapat bumaba rin ang harapan. Yan. So, binawasan din namin yan dito. At tinest drive namin, kasi baka minsan ang mangyari, yung motor, imbis na level, gumanon. So, tinest drive namin, para titignan namin yung manibela if magkakaroon ng wobble or hindi siya komportable manero dahil sa bago niyang angle. So, yan ang ating XADV 2021. So, yun yung pinagkabalaan natin lately. So, yun yung ginawa sa XADV. So, shoutout sa nagpahiram sa atin ito at shoutout din sa Team Graffiti. Maraming salamat, Boss M. So, papunta na yan dyan sa inyo. So, huli na natin to.